Amen. Pwede po tayo tumayo bilang pagbibigay sa salita ng Panginoon. Akin po tinatawagan ng ating pastor o sa po gamitin. Maraming salamat po sa ating Panginoon Kristo. Ako ay bumabati po sa inyo ng magandang hapon sa pangalan ng Panginoon. At ang biyaya po ng Panginoon at ang kapayapaan po ng Diyos ay sa ating lahat. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkakataon na sa oras nito na pinakalot niya sa atin upang siya ating papurihan at siya ating sambahin sa lahat po ito. Pwede po sa bawat isa na ating mga naging bisita, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Sabi nga po, hindi po ito disgrasya, kundi ito ay grasya ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat kapwa ko po magagawa ng Panginoon, sa narin po, mga audin po, sa madatihan at paguhan, sa ating mga kapatid na sa malayong lugar at nandiyan po iba sa bayang dagat, sa ibang bansa, at kayo po sa kanila po mga tahanan. At higit na mataas na pagbati ay sa ating minamahal na Panginoon sa Kristo. So pasensya lang po kayo, sabi nga po talagang kanina po, yung umaga dahil kasi nga po ating mga minamahal Brother Nurse ng Marisa. So kung kukuha po ng kukuhan, na-mention ko nga po na siguro tingnan po muna na situation dahil marami din kukuhan. Ngayon po pala, marami po yung hindi nakakuha dahil walang kukuhan. So pasensya na po kayo. So nariyan po, kapatid, salamat sa Panginoon sa oras nito, sa patuloy ng kalakas ng kanyang pinagkakalab sa atin. So bago tayo dumako sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, tayo po ay lumalangin sa ating mahal na Panginoon sa oras nito. Pagpapala namin Ama na nasa langit sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang isang Diyos na tunay na walang kapantay at katulad, na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila sa oras nito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat na Diyos sa patuloy na kalakasan na aming taglay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan kadakilaan, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. At sa oras nito kami po ay nagpapakumbabang loob, O Diyos, sa harapan at humingi ng kapatawaran sa bawat sala, sa bawat kakulangan, Panginoon. Bawat sa amin ay gas mo ng lulubanan. At sa oras dito, kami po isulit lang ng kapangyarihan at ayaan mo ng Espiritu, Panginoon, siyang malayang magkilos sa aming karignan. Ikaw ang magtulong, Panginoon, ikaw ang mangusap, ikaw ang lubos na nakababatid ng bawat mga pangailangan ng Diyos, ng bawat isa at bawat katayuan ng bawat isa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang may taas, O Diyos, sa oras dito, ang bawat mga lingkod mo na itinatayo, O Diyos, ay lamang umaasa. At sa oras dito, pangunan ng ibang lingkod, Panginoon, at narin yung gastos mo, Panginoon, O Diyos. Ikaw, Panginoon, sa oras dito, Diyos, ang siyang malayang kumilos sa bawat buhay ng bawat isa at alisin at wasapin mo, Panginoon, ang dalaman ng kaaway, ang uri ng sa Espiritu na nagbibig ng kulaga, spiritual kabingihan ni Francis. I command you to come out, get out and speak in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, pumangalangin at silawin po Diyos sa kapayanan. Ang kawalang iyan na nagpapakalan namin sa mga Jesus. Amen at Amen. So maaari po tayo makaupo sa oras nito. Tayo po ay dadako po sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. At tunay nga po na sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, Luke chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out by the mouth of God. So napakahalaga po ng mga salita ng Panginoon. Ito po yung ating pag-aralan, na ito po yung ating pakinggan. Ang mga salita ng Panginoon ay bigyan natin ng halaga sa ating pong mga buhay. So narin po kung saan ang mga salita ng Panginoon kapag ito'y ating napapakinggan, narin yung nakakapag-obtain tayo ng kapayapaan, narin po yung talaga
natin nag-increase. And then, andyan po doon sa John 8:31 and 32, yung sa verse 32, nariyan po nakalagay yung free. Ang sabi nga po sa harapan ng saan, sabi po, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. At kapag ating nalaman ng katotohanan, ang katotohanan siya magpapalaya sa atin po, sa maraming mga bagay, at nariyan nga po kung saan hanggang sa mga bisyo. So kahapon po, araw po ng kalayaan na tawag in this day, pero salamat sa Panginoon sapagkat sa oras nito, hallelujah, tayo may kalayaan magpuri, may kalayaan sa mga basa at mahal at tayo ngayon ay narito upang samahin ang mga Panginoon. Salamat sa Diyos na makapangyarihan sapagkat noon ang Diyos ay sinasamba lamang sa matataas na dako, sa mga kabundukan at maging sa lugar ng Jerusalem. Subalit ang Diyos ay naghahanap ng tunay na pagsamba sapagkat ang Diyos ay Espiritu, dapat sambahin sa Espiritu. Kaya tayo narito dahil naniniwala tayo ng Diyos ay narito at kasama natin ang ating Panginoon na siya ating sasabihin at pupurihin sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! So sa oras pong ito, handa na po ba tayong makinig ng mga salita ng Diyos? Kapag yung katabi ninyo, nakikita nyo kung ngayon na yung mata, tinantok na, sabihin niyo makinig ka. Dahil ako po talaga kanina, kung ngayon na po yung mata, talagang tinantok ko. Pero salamat sa Panginoon na rin po, kung saan tayo po ay nasa gawain ng ating Panginoon. So tayo po ay magbagbukas ng ating mga Biblia sa aklat po ng Mark chapter 18. So ito po ay may message na po, pero ito po ay ating pong tatalakayin ngayon sa chapter 18 verse 23 na ganito po ang nakasaad sa mga salita ng Panginoon. So ang sabi po ng Bible na ganito po sa Mark chapter 18 verse 23 up to last verse. So hinihintay ko po yun. Yung babasahin po natin. yung operator po namin nagtutulong na po medyo wala pa po yung yung bilingual siguro Bible. Bilingual. Yung double, meron siyang English, meron siyang Tagalog. Sana meron ka pang pangan. Ilocano, wala. So, wala po. So, doon po siya, kahit anong sa Bible, basta Bible na lang po. Mark chapter 18. So, nakikita ko na po yung oras doon. So, ano po, basahin na lang po natin. So, si Brother, kuna po, si Brother Noel po, at yun po, naawa na po niya yung, ay, hindi po, yung ating hangtag po. Okay po, English po. Praise God. It was Matthew chapter 18, verse 23 at the last verse. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made. 26. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. 29. And his fellow servants fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not back when cast him into prison, till he should pay the debt.
So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. 32. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desired me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? 34. And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. 35. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Amen. So maraming salamat po. At ating pong napakinggan ang mga buhay na salita na ito po ay isang parabola na ipinagkaloob ng Diyos nang siya po ay nagkatawang tao. The unforgiving servant na itong alagad na ito, na isang alipin na ito ay hindi marunong magpatawad. At sa oras na ito, ating pong tatalakayin ang kasaysayan ito na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. So yung kamay ko, tiniyan na ganyan po. So ngayon po, mga kapatid, pamapagatin natin confessing of fault and forgiving one another. Sa ayon sa banal na kasulatan po, mga kapatid, bakit kinakailangan na tayo ay mag-confess? Bakit tayo ay kinakailangan na humingi ng kapatawaran? Sapagkat tayo ay makasalanan. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, no one righteous. Walang matuwid, isa man. Ni isa man sa atin ay walang matuwid. Sino po sa inyo ang hindi nagkasala? Sino po sa inyo ang hindi nagkamali? Sapagkat sabi nga ng Psalm 51 verse 5, tayo pa lamang ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating mahal na ina. Tayo po ay ipinaghihina sa kasalanan. So magbibigay ako ng isang halimbawa sa banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay mayroong pagkakasala. Sa John chapter 8, mayroong isang babae na karamihan dito daw po ay si Mary Magdalene, na pitong espiritu na pinalayas ng Panginoon, yung pitong espiritu masamang ito na pinalayas sa kanya. So ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoon ay galing sa Olivo, sa Mount of Olives, at pagkaumaga siya po ay tumungo sa templo upang sabihin ang salita ng Panginoon patungkol sa kaharian ng Diyos. At habang siya nagtuturo, mayroong mga eskriba, mga tao na dumating sa harapan ng ating Panginoon, at ang sabi nila, ang babae ito na ito'y aming iniharap sa iyong harapan na siya ay isang mga ngalunya. In the Old Testament, mga kapatid, ang punishment po ng ganito pong sitwasyon na sinasabi po ng thou shalt not commit adultery, sila po ay kukuha ng bato at ito po ay babatuhin hanggang ito po ay mamatay. Sa puntong ito, tinitignan ng mga tao ito kung ano ang magiging desisyon ng ating Panginoon. Una, di niya pinakikinggan, binabaliwala niya yung mga sinasabi nila. So, siya gumuhit sa lupa. At ang sabi ng Panginoon, nang siya po'y magsalita sa mga tao ito, sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. So napagtanto siguro ng mga tao ito na ang babae ito nagkasala
lamang ng ganito, pero mas higit pa yung kasalanan na kanila po nagawa. Marahil tinitignan nila yung puwing ng kanilang kapwa na kasing liit lamang ng yung palitong pasturo. Pero sabi nga ng Panginoon, baka yung nasa inyo ay ito'y isang proso. So napagtanto ng mga tao ito na sila man ay mayroong pagkakamali, na sila man ay mayroong pagkakasala, at sila man ay makasalanan. Kaya ang sabi ng Biblia, isa-isa umaalis sa mga taong ito at hanggang ang natira itong babaeng ito at pagkatapos ay ang ating mahal na Panginoon. At nang sabihin ng Panginoon, mayroon bang humatol sa iyo? Ang sabi po ng Panginoon sa babae. At ang sabi ng babae, wala Panginoon. So ang sabi ng Panginoon, hindi rin kita hahatulan. Ikaw ay magbago. So hindi inatulan ng Panginoon ang babae ito, kundi siya kinahabagan, na binigyan ng pagkakataon na siya po ay nakagawa ng pagkakamali. Pero mga kapatid ko at mga magulang, siya po ay sinabihan ng Panginoon na hindi rin kita hatulan at ikaw ay magbago. So ipinakikita ng banal na kasulatan na lahat ng mga tao ay nagkamali at mayroong pagkakasala. Ngayon po ang sabi ng Biblia, kung sakali ng tao ay nagkamali at nagkasala, kanino tayo lalapit? Sino ang lalapitin ninyo once na kayo ay nagkamali, once na kayo ay nagkasala? Kanino po tayo magpo-contest? Kay Kapampangan, kaninong tao po magpasal? Dino pong lapitan nyo? Dino pong lapitan tao bang kanita? Ngunita mo po magpisal tao. Kaya pati nga po yung ating presidente ng ating bansa, palagi niyang binabanggit ang mga bagay na ito na kinakailangan hindi sa tao. Hindi sa tao, kundi ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng 1 John chapter 2, 1 and 2, na ganito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. Mamunti kong mga anak, ang mga bagay nito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pangpaluwag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. So once na tayo ay nagkamali, once na tayo nagkasala ayon sa banal na kasulatan, na inulit sa 1 Peter 2 Timothy chapter 2 verse 5, there's only one God and mediator between God and man, the man Christ Jesus. So kinakailangan ang tao kapag siya'y nagkamali at nagkasala, kapag siya'y humihingi ng tawad, mayroong tagapamagitan at nariyan na kanyang inialay ang kanyang buhay para sa atin dahil tayo makasalanan. At ang sabi ng banal na kasulatan, si Lord Jesus Christ, ito ang dapat nating lapitan. Sa Kanya tayo humingi ng tawad. Kaya sabi ng 1 John 1:9, kung ipahayag mo sa iyong bibig, nanggagaling sa puso. Minsan sinasabi natin, sumunod kayo, pero hindi lamang sa puso, kundi kinakailangan nanggagaling sa puso. Sapagkat kung sa puso manggagaling, kapag tayo nagko-confess sa ating mga pagkakamali, may mga pagbabagong mangyayari. Once na sa iyong puso lang at hindi nanggagaling sa puso, baka ito'y paimbabaw lang. Kaya sabi po, ang Diyos ay banal at tapat, na handa tayong patawarin at linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ganyan po ang Panginoon. So gaano man kalaki ang ating nagawang pagkakamali, gaano man kalaki ang ating nagawang pagkakasala, ang Diyos ay handang magpatawad
sa ating mga kasalanan. Sa Luke chapter 7, mayroon pong isang pangyayari na si Simon ay nag-imbita sa kanya pong tirahan. So ang sabi po ng banal na kasulatan, siya po ay pumasok sa tahanan po ng lalaking ito, at nang siya po ay pumasok sa tahanan ito, ang sabi ng Biblia, mayroong isang babae na meron siyang unggento na mamahaling langis na ito ay kanyang ipinambuhos at pinampunas sa buhok ng ating Panginoon. At siya umiiyak, at ang sabi ng Biblia, at kanyang inahalikan ang kanyang mga pa. Bandang last verse po yan. So, kinikwento ko lamang po ang pangyayari nito na kung saan, mga kapatid, na ang babae nito, nagsabi po ng mga tao sa kanya, ang babae ito, kung ito nga ang propeta, kung ito nga ang Mesaya, alam niya kung sino yung humahawak sa kanya. Alam niya ang babae nito na ang babae nito ay makasalanan. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, Simon, meron akong sasabihin sa iyo. Merong dalawang tao na mayroong malaking pagkakasala o malaking utang. Ang isa 1,000, pero pinatawad niya, binaliwat niya at sa 1,000,000. Sino? Simon. Ang naakala mong mas lalong ikilig. Panginoon, yung pinatawad ninyo na malaki, yung may utang na malaki, siya po ang mas gagawa na igit pa doon sa maliit na mayroong utang. Tama ka, Simon. Tama ka, Simon. Ang babae nito, pagpasok ko pa lamang sa iyong tirahan, kumuha siya ng gento at tinahalikan niya ang aking paa, at ang kanyang luha ang ginawa niyang pinakatubig sa aking mga paa, at kinukuskus niya ng kanyang buhok. So kinakain niya siguro po yung buhok ng babae ito mahaba. Kasi siguro kung makuya dyan, ay na naman papahuskos. Mga namin ay papahuskos. So, ang sabi po ng Biblia, Simon, hanggang ngayon, inahalikan pa niya ang aking mga paa. Pero ako, pumasok ako sa iyong tirahan, ni tubig man, ibang ugas ng paa, hindi mo ko binigyan. Tama ang sagot mo, Simon. Pinakikita ng banal na kasulatan na anuman ang ating katayuan, maging ngayon nakaraan, na ating pamumuhay, na tayo man ay makasalanan, salot sa lipunan na tinatawag, pero mga kapatid ko at mga magulang, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang Diyos ay hanggang magpatawad. At ang Diyos, pininisin tayo sa ating karamihan. Isang dahilan kung bakit tayo'y narito, dahil kami ay kinahabagan. Isa sa mga kinawaan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Narinig ninyo ang patotoo ng ating mahal na kapatid kanina na si Brother Paul. Kinatatakutan ko yan talaga doon sa kanilang lugar, sa barangay Tapon ng barangay Tinang. Nang dahil sa kalokohan na kanyang ginagawa, nakikipagitakan, walang marungan, handang makipagpatayan. Problema ng kanilang barangay, kaya tinatatakutan. Maraming mga misyon at totoo na kanya pong sinabi. Na-mention ko lang po dahil siya po'y ating nakasama ng lingkod sa kanya. So yung dating kanyang ginagawa na araw-araw, nariyan po yung misyo, nariyan po yung alak, pero yan ay inalis at binago ng Panginoon ang ating mahal na kapatid kung bakit siya ay narito bagamat siya ay manalayo na ating nakasama sa gawain ng ating Panginoon.
So ngayon po, mga kapatid, tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay pinatawad ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong ko po ay ganito. Tingnan po ninyo ang naging kasaysayan sa naging buhay po ni David. Kaya sabi ko po, ang tanong ko po ay ganito. Ano po ang naging desisyon ng Panginoon sa naging buhay ni David? Ano po sa isip ninyo sa mga nagbabasa ng Biblia? Kung ano ang nagawang pagkakamali ni David sa harapan ng Panginoon. Si David, siya po ay tinawag ng Panginoon. Si David ay patapuri sa Panginoon. Si David ay malapit sa puso ng Diyos. Pero isang araw, siya po ay na-deceive, na siya po ay naday ng kanyang damdamin, ng kanyang paningin. Na habang nakikipagbaka ang mga kawal, si Haring David ay nagpaiwan at siya po ay pumunta sa lugar po ng palace doon sa terrace. So habang siya po ay nagmamatsyag, nagmumuni-muni at tumitingin, nakita po niya ngayon si Batseba. So nakita niya si Batseba na siyang naliligo. Kaya sa mga sister, kapag naliligo kayo, huwag sa labas. Dahil nakita ni David si Batseba na naliligo doon sa labas. Hindi naging maingat. Nakita ni David na maganda si Batseba. At ang sabi ni David, sino yung babaeng yun? At nang laman niya na ito ay si Batseba, asawa ni Uriah, na kanyang kawal, ito'y kanyang pinakuli. At nang siya po ay pinakuha, kanya pong sinipin. At si Batseba, siya po ay nagbibigay. Siya po ay nabuntis. So, nang pinasabi ni Batseba kay David na ganito ang nangyari, gumagawa ng paraan para lang hindi po lumitaw yung ginawang pagkakamali ni David. Pinatawag niya ang ganyang asawa sa Uriah. At ang sabi ni David, Uriah, umuwi ka sa iyong tahanan. So hindi ko po magagawa habang aking mga kasama sila'y naging pagpapag. Pangalawa, so mga kapatid, hindi pa rin po umuwi si Uriah sa kanyang pong tirahan upang makasama si Batseba. At ang sabi ng Biblia, kay Ohab, na hinaralan mo ako, na siya'y gumawa ng sulat, at ang sulat nito ay patungkol kay Uriah. Siya'y pumunta doon sa mga kaaway, doon sa mga muog na matitibay, at kapag kayo ay pumaroon at sa ipit ng makipagbaka, sa ipit ng pagipagbaka, kayo ay umalis at iwan ninyo si Uriah at hayaan ninyo siyang mamatay. Yun ang nakalagay doon sa sulat na mismo si Uriah na siyang may dala para idala kay General Ohab. Ohab o Ohas, no? So, ang sabi po ng banal na kasulatan, namatay
si Urias at pinasabi na po kay David kung ano yung pinagagawa. Ang Diyos ay nagsugo ng isang propeta. Nangusap ang Diyos kay Prophet Nathan nang sabi po ng banal na kasulatan, ikaw ay pumunta kay David na aking pinili at sabihin mo ang bagay ni. So nagbigay po ng parabola si Prophet Nathan kay David. Mayroong dalawang tao na ang isa'y mayaman at maraming hayupan, at mayroong isang tao na mahirap na mayroong isang hayop na ito'y kanyang kinalinga, inaruga, during isang pamilya. At dumating ang isang tao na mayroong magkasama at kung saan ang sabi ng Biblia, ito'y pinuntahan. Ang pinuntahan po ay ang taong mayaman. Sa halip ng taong mayaman na maraming ari-arian at mga hayupan, siya kukuha doon sa kanyang mga hayupan. Ang kinuha niya, yung isa nito na nasa tao ito na kanyang minamahal at kinakalinga, na kanyang ginaruga, ito yung kinuha, ito yung kinatay, at pinakain doon sa mga bisita. Mismong sa bibig ni David, na inatulan niya ang kanyang sarili, huwag tayong matol upang tayong ihatulan. May pagkakataon at sa ating paghatol na sa ating po dumarating na hindi natin namamalaya. Kaya sinabi ng Panginoon sa 7:1, huwag kang matol upang hindi katol. Ang sabi ni David, hindi dapat kinakailangan mamatay ang taong yun. Dahil sa kanyang ginawa, wala siyang abag, wala siyang awa. Ang sabi po ni David, at kinakailangan na ibayo na 4 na beses na ibabalik yung pinatay na hari. Ang sabi po ni Prophet Nathan, ikaw iyon, David. Ikaw iyon. Inatulan niya dahil yung nagawa niya ng pagkakamali, dahil yung nagawa niya ng pagkakasala, hindi lang biro-biro pagkakasala. 10 utos kasama yung daw siyang nag-commit adultery, daw siyang nag-kill, na kung saan na itinagbabawa ng Diyos. Na huwag kang papatay, na huwag kang mga ngalunya. Alam nila rin na mabagat ang kasalanan na kanyang ginawa. Niisin nila rin ang kanyang pagkakamali, pagkakasala, ito'y kanyang may lilihim. Na ito'y kanyang may tatago at walang makakaalam. May pagkakataon ganyan ang tao na kinakatakutan ng asawa, kinakatakutan ng kaibigan, kinakatakutan ng mga maggagawa, kinakatakutan ng mga tao, subalit hindi niya kinakatakutan ng Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung sa tao ay hindi man po ito hayag, subalit mayroong Diyos na makapangyarihan. Nang sabi ng Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place. Sa mabuti at masama, wala tayong may tatago, wala tayong may lilihim sa harapan ng ating Panginoon. Hebrews 4:13, na tayo katulad ng aklat na bukas sa harapan ng Panginoon. So hindi na natin dapat itago, hindi na dapat natin ikaila kung tayo nagkakamali at nagkakasala. Sapagkat ang sabi ng Proverbs 28 verse 13, ang sinuman na nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi pagpapalay ng Diyos. Subalit ang mga tao magpapahayag ng kanyang kasalanan, siya'y kahabagan ng ating Panginoon.
Ano ang ginawa ni David? Nang malaman niya na siya pala ang taong ito na kanyang tinutukoy na dapat mamatay. Ano ang ginawa ni David na bagamat alam niya na ito'y malaking pagkakamali, na ito'y malaking kasalanan na kanyang ginawa dahil alam niya na ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mawagin. Ang Diyos ay mawain. Ang sabi ng aklat ng Psalms 32 verse 5, itong sinabi ni David, dahil wala na siyang natatakbuhan, wala na siyang mananapitan. Kung sa tao nagkamali ka, maaari ka pa humingi ng tawad, pero sa pagkakataong ito, sino ang magbibigay ng pagpapatawad? Kahit humingi ka ng tawad sa tao, dahil sa Diyos ka nagkamali, sa Diyos ka nagkasala. So kinakailangan ito na ang ating gawin. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan na hindi ko'y kinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Inamin niya ang kanyang pagkakasala. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa halip na si David siya'y mamamatay, si David ay hindi na mamamatay dahil siya'y kinahabagan, siya'y kinagpala. Ibig sabihin na doon yung biyaya ng aking mahal na Panginoon na pagpapatawad. Naging consequence lamang po yung anak niya kay Bethsheba. Ito po ay nawala. Pero gayon man ang nangyari, kay Bethsheba pa rin lumitaw si Solomon, naging successor po, hindi David. So ngayon, mga kapatid, ano po yung ating sitwasyon sa harapan ng Panginoon? Ano po ating kalagayan? Maraming lumalapit sa Panginoon kagalingan. Maraming lumalapit sa Panginoon ng mga pagpapalat biyaya. Pero ang sabi ng Biblia, marami na nagtala sa Biblia ng tao'y nagkakaroon ng karamdaman at sakit ng dahil sa kasalanan. Ito ang bunga ng kasalanan. At hindi lamang ito, mga kapatid, na sakit, na piskal at itong delikado. Yung Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Sabi ng banal na kasulatan, yung alipin na lumapit sa kanyang Panginoon, na humingi ng awa at habag, nang sabi po ng banal na kasulatan, siya po ay kinahabagan ng Panginoon. At nang siya po ay umalis, ang sabi po ng banal na kasulatan, nakita po niya at nasumpungan niyo yung kanyang kapwa alipin. At ang sabi niya, bayaran mo yung utang mo sa akin, malaking pagkakasala mo na gawa sa akin, at siya'y nagsusuma, siya'y nagmapakaawa. Mababayaran din naman kita, nasa kagipitan lang ako. Mababayaran naman kita pag nagkaroon na ako. Kaya yung mga may utang, huwag natin tatakasin yung ating mga utang. No? Pag nandiyan yung buti pandemic ngayon, pandemic po ngayon, biyam siya tulad po ka rin Mumbai. Hindi ba hindi ko po? Kasi ngayon minsan, pasabi na pong makulay. Masabihan naman yung pasabi na pong makulay man. So na-mention ko po ito, ang sabi ng Biblia,
hindi po pumayag. Hanggang sa pinakulong niya yung tao ito para lang makabayan ako. Nang makita ng kanilang kapwa alipin ang pangyayari, hindi sila natuwa. Nandoon yung kalungkutan nila. At isinumbong doon sa kanila pong Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, pinatawag siya ng ating mahal na Panginoon. Ano pong sabi po doon sa 18 verse 35 ng Matthew? Na ganito po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Sa Luke chapter 19 o Leviticus 19 verse 17, na ganito din pong nakasaad sa banal na kasulatan. Ang sabi po, huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay ninyong suwayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. Kung hindi ka daw po marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating mahal na Panginoon. Sipin po ninyo ngayon, sino po yung kaaway na ninyo ngayon? Kapatid po ninyo ngayon na niloko kayo. Na hanggang ngayon, na yung puso, puot, na kayo naiinis kapag nakikita ninyo. Sipin po ninyo, wala po ba kayong kinapupuotan, kinaisan, galit sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa inyo? No. Inyo po idinadalangin na sana yung taong yun, niloko ako ng 3 beses, sana matamaan na siya ng lindot. Ng kidlat. Pwede rin po, yung lindol, yung Tucson, bumagsak yung bindi. Sana masagasaan ng trend. Dahil niloko ako, masakit yung ginawa niya sa akin. Hindi ko makakalimutan, hindi ko yan mapapatawad, magkinamang kami sa impyerno. Pero mahirap po yung impyerno, baka akala ninyo, ano lang yung impyerno. Walang hanggang kapausahan. So mga kapatid, isipin ninyo, kung sakali na mayroon man na nakagawa sa inyo ng masakit, nasasaktan ang inyong kalooban. Sabi ng Biblia, kinakailangan handa tayo magparaya at magpapalaya. Magbibigay ako ng isang kwento sa banal na kasulatan. Sa bawat mahilig magbasa ng Biblia, siguro alam na po nila, ito pong kasaysayan po ni David. Kanina, pero kasaysayan po ngayon ni Joseph. Si Joseph ay anak po ni Isaac. Anak po niya kay Rachel o Raquel. Dahil si Isaac, sabihin po ninyo kapag nagkakamali po ako. Si Hope, na asawa po niya si Rachel, si Raquel, at meron po siyang kasama pa rin po si Leah.
At hindi lang iyan, meron pang Bilha, meron pang Silpa, 4 po. Yung nakasama ko ni Jacob. Huwag po ninyong gagayahin, kinakailan, only one lang. Huwag kayong mamangka sa 2 ilog. Mahirap po yun. Sa lamok. So, ang sabi ng Biblia, si Jacob, anak niya, si Joseph. Dahil si Jacob, malapit yung puso niya kay Joseph. Ang sabi ng Biblia, siya po ay kinaingitan, nagselos yung kanyang mga kapatid. At isang araw, nang sila po ay nasa Dotan, at inutos po ng kanyang ama na puntahan ang kanyang mga kapatid upang tignan yung kanila pong kalagayan. So, ang sabi po ng kanyang mga kapatid, ay nandiyan na yung panaginipin. Nandiyan na yung ating kapatid, kinakailangan patayin natin siya. So, ang sabi ng Biblia, inihulog po siya doon sa ano po yun? Yung balon. Dahil mahal din po ni Ruben na siyang panganay, na gumagawa siya ng paraan dahil kapatid niya ito, ang sabi niya, kailangan iligtas ko siya dahil kapatid namin siya. So, ang sabi ng Biblia ng siyang walis, dumating ngayon, yung mga Ismailita. Yung mga Ismailita at sila po'y pumunta sa lugar po ng Egypt. So, ibinenta po nila ngayon si Joseph sa halaga ng 20 pieces of silver. Ibinenta yung kanilang kapatid at siya po ay binili ni Potiphar. So, kahit yung mga tao noon ibinibenta, ginagawang kalakalan. So, ang sabi ng Biblia, si Joseph ay naging katiwala po ni Potiphar sa kanyang sambayanan. So, kung aking kukwento naman po yung kasaysayan ni Joseph, medyo mahaba-haba po. Kung paano siya inukso ni Mrs. Potiphar, kung bakit siya na bilanggo ng walang pagkakasala. So, isang araw, mga kapatid, nagkaroon ng panaginip. Nang sila po ay nasa bilangguan, dahil sinaging katiwala doon, dahil ang hindi malapit doon sa katiwala po ng bilangguan. So, ang sabi ng Biblia, yung gumagawa ng tinapay ng hari at yung gumagawa ng alak ng hari, sila din po ay idila sa bilangguan. At sila po ay nakapanaginip ng panaginip na sila po ay nagkaroon ng panaginip na hindi nila maunawanin at sila'y naligalig. So, binigyan ng interpretasyon ni Joseph po yung panaginip na yun ang sabi doon sa una na gumagawa ng alak ng hari. Pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay patatawag ng hari at ikaw ay ibabalik sa iyong dating katayuan na ikaw nagbibigay ng alak ng hari. So, nainggan niyo itong gumagawa ng tinapay ng hari at ang sabi niya, kuman, ganito ang panaginip ko. Binigyan interpretasyon ni Joseph na sabi niya, ikaw naman, pagkatapos ng 3 araw, patatawag ka ng hari, pero ang sabi niya, ikaw ay kakainin ng mga ibon at ikaw ay mamamatay dahil ikaw ay mapapatay ng hari. So, ang sabi ni David, nasabi po ni Joseph, doon sa gumagawa ng alak ng hari, kapag ikaw ay nakarating sa hari, huwag mo akong kalilimutan. Huwag mo akong kalilimutan dahil ako ay narito sa kulungang ito na walang pagkakasala. Ako'y nagkanta. Nakalimutan po, noong gumagawa ng alak ng hari, at dumating
buwan o taon, ang hari ngayon na si King Pharaoh ay nakapanaginip. At sa kanyang panaginip, hindi niya ito maunawaan at siya natutuliro na siya nababagabag at hindi na makatulog. Pinatawag niya yung mga magician, yung mga talagang mga fake healer. So, sinabi niya yung ang kanyang panaginip, hindi nila may bigay yung interpretation, maging yung mga magician. Ako'y nakakita ng 7 baka na matataba at kinain ng 7 maliliit ng bayat na baka at 7 makuhay na matataba at biglang ito'y pumayat din. Walang makapagbigay ng interpretasyon, so naisip ngayon nung tagagawa ng alak ng hari, mayroon mahal na hari na makapagbigay ng interpretasyon ng ako'y nasa bilangguan at pinatawag ngayon si Joseph. At nang sinabi ni Joseph yung panaginip, binigyan ng interpretasyon ni Joseph yung panaginip na nag-dream po ng haring si King Pharaoh at ang sabi niya, yung 7 matatabang baka ay, ang sabi ko yung halaman, ito ay 7 taon na magkakaroon ng paghahari. At yung 7 baka na bayat at halaman, ito'y sumisimbolo sa 7 taon na magkakaroon ng drought, nagkakaroon ng tagutong. Yan ang ibinigay na interpretasyon ni Joseph na buhat sa Diyos. So, ang sabi ng hari, walang katulad mo, Joseph, na matalino at binigyan ng matagal na espiritu ng Panginoon. Sino ngayon ang kinakailangan mamahala sa lahat ng mga ari-arian ng mga hari? Sabi po, sa payo ni Joseph, sana po yung mga inanim kasaganaan kayo na inahani, kinakailangan po na ipunin at impukin, dumating man yung tagutong meron silang makakain. At yamang ikaw na kapagbigay ng interpretasyon, ikaw ang kakita talaga upang mamahal, magiging punong ministro sa lahat ng aking sinasabi. Nang siya po'y nasa mataas na posisyon, ito na po ang nangyari. Dumating na po yung drought, yung tagtuyot, dumating na po yung tagutong. At ang sabi ng banal na kasulatan, nabalitaan niya po na ang kasaganan ng pagkain ay nasa Egypt lang. At ang sabi ng Biblia, kayo pumunta roon at kayo bumili ng pagkain. At sila'y nagdala ng salapi at sa kanilang pagdala ng salapi na bibilhin po ng kanilang pagkain at ng mga hayop. Si Joseph ang kanila pong nakaharap. Nakita ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Nakilala ni Joseph yung kanyang mga kapatid, pero hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Dahil ipinagbili siya sa mga Ismailita, sino ang mag-aakala na ganito ang kanyang kalagayan? Alam po ninyo, nang makita ni Joseph yung kanyang mga kapatid, ano po ang ginawa niya? Nag-inanagit po ba siya sa pagkakataon yun na ibig sabihin na yung nangyari yun hanggang ngayon nasa puso pa niya yung pot, yung galit? Kinalimutan niya ang lahat ng mga bagay nito. Dahil ang sabi ng Biblia, si Joseph ay naganap ng lugar na kung saan na siya pa'y umiyak at lumuluha. Hindi alam ng kanyang mga kapatid na itong kanilang kapatid ngayon na kanilang nais patayin, na kanilang ibinenta ang kaharap po nila. So mga kapatid ko, mga magulang, ang sabi ng banal na kasulatan,
para hindi na po mahaba at nang siya magpakilala na sa kanyang mga kapatid. Ang sabi po ng 45 verse 5 ng aklat po ng Genesis na ganito po ng Genesis 45 verse 5 na ganito po nagsaad, at ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo ako ipinagbilirit, sapagkat sinubo ako ng Diyos sa huna ninyo upang magadya ng buhay. Huwag kayo magdalamhati, huwag ninyong sisihin inyong mga sarili kung bakit ako ay inyong ibininta, kung bakit gusto ninyo akong patayin. Ito'y plano, ito'y panukala, ito'y layunin ng ating Panginoon kung bakit ako naroon sa lugar ng ganitong sitwasyon, dahil dumating yung araw na magkakaroon ng taggutom at sa Egypt lamang sila maaaring makasarbay. Sa inyo po na aking mga kapatid at aking po namin po mga naging kasama na ngayon lamang, ipinakita ng Biblia na anuman ang sakit at hirap na dapat niyang talagang ipagdamdam, hindi niya ito inilagay sa kanyang puso, kundi yung pag-ibig pa rin. Sa mahabang panahon, masakit na ng ginawa ng kanyang mga kapatid, pero yung kagalakan po niya, nakita niya muli yung kanyang mga kapatid at itinanong niya si Benjamin na kanyang kapatid na tunay sa kanyang ina, Rachel, at si Isaac na kanyang ama na ipinbuhay. At sila ay dinala ng Diyos sa lugar ng Goshen. Ang pinaka-point ko lang po dito, mga kapatid ko sa Panginoon, kung inyo pong susuriin ang pangyayari nangyari sa buhay ni Joseph, masakit na masakit. Pero sa halip ng galit, ganti, pag-ibig pa rin at unawa at pagmamahal ang kanyang sinukli. Pagpapatawad pa rin ang kanyang ibinigay sa kanyang mga kapatid. Love your brethren, at mahirap, love your enemies. Ngayon, ilang beses po tayo dapat magpatawad. Sabi ng mga alagad, sabi ni Peter, 7 times, sabi po ni Peter, ang sabi po ng Panginoon, 70 times 7. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo'y makipag-ugnayan sa Panginoon sa oras na ito. Sa bawat kapatid natin na ngayon lang ang ating nakasama, tayo po'y pumunta sa harapan sa oras na ito. At i-assist po ninyo yung mga naging bisita po natin sa oras na ito. Sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Panginoon, tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Subalit, ang Diyos handang magpatawad. Inialay po niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo ay hindi mabulit sa impyerno. Buhay na walang hanggan. Sabi ng Isaiah 55 verse 6, habang inyong masusumpungan ang Panginoon, hanapin na ninyo ang Panginoon. Habang mayroon pa pong pagkakataon, hindi pa bumabalik ang Panginoon, ito ang pagkakataon sa ating isugo ang ating buhay. Sapagkat darating ang araw, nais pa nilang hanapin ang Panginoon, hindi nila masusumpungan ang Panginoon. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapag inyong naririnig ang mga buhay na salita ng Panginoon, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Humingi tayo ng kapatawaran sa oras nito sa ating mahal na Panginoon.
langit po. Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Inaamin ko po ang aking mga sala, ang aking mga pagkakamali. Patawarin po ninyo ako at linisin sa lahat ng aking karamihan. Nakabukas ang aking puso. Inaaniyang kitang pumasok, maghari at manirahan sa aking buhay. Isulat mo ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang magma ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay sa ngalan ni Jesus. Amen. So, maaari po kayo magbalik sa inyo po mga buwan. So, tayo po ay dumalangin sa oras dito sa bawat isa na mayroong pangailangan. Ama namin Diyos na makapangyarihan at mapagpala, ang Diyos ng himala at ang Diyos na dumirinig ng panalangin. Narito, Diyos, ang bawat isa na ikaw ang lubusang nakababati ng bawat pangangailangan, ng bawat karengan, ng bawat katayuan, ng bawat sitwasyon ng bawat isa. Kahabagan mo, Diyos, ang bawat isa at kawaan mo, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng himala, O Diyos, sa bawat buhay ng bawat isa narito. Mayroong karamdamang pisikal at espiritual, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang lubusang magpagaling, O Diyos, at magpalaya sa oras dito sa pangalan ni Jesus. Sa bawat problema, sa bawat suliranin, ikaw po magbigay solusyon sa bawat nanlulupaypay, nanghihina, O Diyos. Ikaw magbigay ng ibang kalakasan at alab na paglilingkod, Panginoon. Kayo, dakilang Diyos, ang siyang gumadatpo sa lahat ng pangangailangan ng bawat isang narito. Ang ibang may nasa ngalan lugar, ibang bansa, sa oras dito, tanggapin po nila, Panginoon, ang iyong biyaya, ang kagalingan ng iyong pagpapala sa oras dito, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo lahat, dakilang Diyos, ang bawat isang narito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Woo! Glory! Hallelujah! Hallelujah! Manatag na manatag para sa aking Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Lord God! Hallelujah! Hallelujah! Sabi ng Panginoon, sambahin natin siya ng buong kalakasan. Kaya naman, parang nagpapasimula na naman ako. So bago na lang po tayo mag-closing prayer at announcement po. So, magre-request lang po ako dahil nga po 5:10 na. So, umawit po tayo ng masayang awitin para sa ating mahal na Panginoon. Isang masayang awitin para sa Panginoon sa oras na ito. Na tayo ay dapat magpuri at sumamba sa Panginoon.